Barangay Santo Niño. Meron may budget na 100 million para sa NEP ngayong taon ng 2026 nakapropose. Pero ito ay natapos na noong 2023 pa. Reaction by PH. Ayan po, no? Magandang araw, Luzon, Visayas, Mindanao. Ayan, at ito po, pag-uusapan po natin ang mga nangyayari dito sa mga pamilyang Diskaya, no? Sa yung mga kontraktor. Yan. At pati na rin sa mga flood control, no? Marami pa po ito pag-usapan natin. Marami po tayong pag-uusapan ngayong araw na to. So yung hindi pa po pala nakapag-subscribe, no, sa ating channel, huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe. Ayan, mag-like at mag-share na rin po. Yan, doon sa ilalim po ng ating video merong subscribe button. At tapos po, lahat po pala ng mga nag-subscribe sa atin, ayan, maraming salamat. So, God bless po sa inyong lahat, no? Ito po, panoorin na po natin. Ang pagsilip ng Bureau of Customs sa kanilang mga high-end na sasakyan, ito naman ngayon, binawian ng lisensya ang siyam nilang construction company. Ibinalik na sa compound ng pamilya Diskaya ang lahat ng 12 luxury vehicles na target ng search warrant mula sa korte. Kabilang sa sinasabi ng Bureau of Customs na isinugo kagabi at kaninang umaga ang Rolls-Royce at Bentley. Nawala sa mga naunang ininspeksyon nila kahapon. Merong 10 araw ang pamilya Diskaya para ipakita na bayad ang mga ito ng tamang buwis. When we check with our systems, there is no entry record. The initial report that there... Naku po, ayan po, no? Re-reactionan po natin. Ang sabi ng Bureau of Customs, wala po silang mga initial na records, yung mga luxury car ng mga Diskaya, no? So, ayan ang magiging problema po ng Diskaya kung hindi po nila a-actionan yan. O paano po nila palalampasin yan, kasi magkakakaso po sila pag ganyan po, no? Mas malaki po ang ipapataw na kaso ng Bureau of Customs sa mga yan. So ituloy po natin, no? There's no record on yung nabanggit niya, no? 8 out of 12. We have to be responsible, make sure that the conclusions that we can derive from the investigation can stand in court pag kinakailangan. Target naman ngayon ng Customs na makakuha ng search warrant para sa iba pang magagarang sasakyan ng pamilya. Base sa pag-amin ni Sara Diskaya sa Senado, 28 lahat yan. Pero kung paniniwalaan ang nakuhang impormasyon ng Senador Jinggoy Estrada mula sa LTO, 4 na po ang luxury cars ng mga Diskaya. Nako po, no? Yan, mga kareaksyon. Ayan, ang ano pala, binawi yung lisensya ng kanilang construction company at binigyan sila ng 10 araw para patunayan na sila ay nagbabayad ng buwis. Ayan po ang kanilang ano po, ang para sa BIR sigurado yun. Kung nagbabayad sila ng tamang buwis, no? So, samantala, target po kasi ng Manila Customs na makakakuha din sila ng mga search warrants, mga correction laban sa mga sasakyan ng pamilyang Diskaya, no? Sinasasamid po, pasensya na. Ayon kay Sara po kasi sa Senado, sinabi 28 lang daw, 28 lang daw sila ang mga sasakyan na yun, no? Pero base sa impormasyon ni Senador Jinggoy, nakarehistro lamang ito bilang mga ordinaryong sasakyan sa LTO. Ayan. Pero ito po, no?
kahit na ang mga luxury car na-discover dito galing pa sa ibang bansa yata, kaya ganyan po, no. So yun po, no, panoorin po pa po natin ang mga, para makita po natin yung mga nagagandahang mga kotse ng mga Diskaya. Bukod sa apat na ang ilang Ayan. kontraktor at opisyal ng Ayan po si Senador Marcoleta naman, no. DPWH na interesado silang tumestigo kaugnay sa umano'y mga anomalya sa flood control projects. Ayun, naku po. Ayan. Sino po kaya yan? Ayan, gusto na palabas yung tumestigo. Ayan, sino kaya ang gustong tumestigo? Sana sa susunod na hearing sa Lunes, no? Ay maglalabasan na yan kasi ayan po kasi ang hinihintay ng ating mga taong bayan, kung sino talaga ang may kagagawan nito. Sa totoo lang, makikita pa rin yan kahit sino sa investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee, no? Kahit man sino pa sila, kung may kamag-anak o bilas man sila o kasangkot, yan. Kasi po ang panawagan talaga, linisin ang mga sistemang ito. Ayan, mawala na yung mga flood control ghost project na anomaly, no? Yan. Ayon po yan kay Senator Rodante Marcoleta. Nakatutok si Ian Cruz. Sa gitna ng mga pagdinig sa mga umano'y anomalya sa flood control projects ng gobyerno na kundi substandard, ghost projects. May mga interesado raw na tumestigo na nagpaparamdam na kay Senate Blue Ribbon Committee Chairman Senador Rodante Marcoleta. Merong mga pillars, kaya lang ang aking sinasabi, gusto ko munang makita yung extent ng kanilang sasabihin bago kung wala naman bago, paano naman. So, pinakamaganda, ma-determine natin, ano ba sasabihin mo? Meron ka bang ituturo? Magtatapat ka ba? Pagkatapos, saka natin titimbangin. Ilan daw dito ay mga kontraktor, pero may mga taga-DPWH rin. Kinukumbinsi yung nagtapat marami kasing nakarinig. So sabi ko, puro dinig lang yan. Gusto ko, meron talagang lilitaw na magsasabi. Sabi pa ni Marcoleta, meron din daw personalidad na may kinalaman sa proyekto ang nasa ibang bansa na. Hindi naman ibig sabihin lumabas dahil doon. Merong nandun sa ibang bansa. Mamalay mo, baka umuwi naman sila. Hindi ko naman sinabi na nagtago. Kusang tumakas. Hindi. Kasi sa informasyon na hinahanap na kung present sila, may nagsasabi nga sa ibang bansa. Yan lang. So, yun po, no? Yan po yung sinabi ni Senador Marcoleta. Kasi po yung mga ibang mga congressman na allegedly na sangkot sa mga anomalyang flood control o yan, nasa ibang bansa na po sila. Pero hindi naman po sinasabi ni Senator Marcoleta na nagtago na sila. So siguro pag pinatawag yan ng Senado sa susunod na hearing o pinadalan ng subpoena, ayan, diyan po natin makikita na kung talagang may valid reason sila na hindi sila attend ng Senate hearing, no, sa Blue Ribbon Committee. So titignan po natin na, kaya nga sabi niya wala pa naman silang mga kaso So pero pag pinatawag na po yan, kung meron na nasangkot na po sila talaga, patatawag din po sila. Ganun po siguro ang ibig sabihin ni Senador Marcoleta. Sa bagay, imposibleng hindi sila patatao pag may nabanggit na o nasangkot sila sa mga ganung proyekto, no? So ito po ang isang video, panoorin din po natin yung kay Representative Marcy Chodoro ng Marikina, no?
Pinuna ni Marikina 1st District Representative Marcy Chodoro ang alokasyon para sa isang proyekto sa kanyang lungsod na ayon sa kanya ay tapos na. Construction and slope protection sa Balanti Creek in Barangay Santo Niño. May budget na 100 million para sa NEP ngayong taon ng 2026 nakapropose. Pero ito ay natapos na noong 2023 pa. Naku po. Ayan. So, si Representative Marcy Chodoro ng 1st District, Marikina, nakita niya po siguro yan sa budget, pinuna nga sa budget sa 2026, no? Nakalagay na doon. Ayan, na may nakitang budget na 100 million doon sa project na yun para sa 2026. Ang mahirap dyan, yung para sa budget na yun, yung 2026, yung project na yun, matagal na palang tapos. Noong pan 2023, tapos na. Ngayon, binadgetan na naman ng 100 million. Ang problema dyan, kaya nga nagkakaproblema ngayon sa NEP, sa budget, sa Kongreso, naguguluhan sila. Sinong mga nag-i-insert sa NEP pa lang? Ang dami na pong naka-insert. Pati na nga si si PBBM, nagtataka na rin ang dami na pong naka-insertion. So, ayan po. Sana po maayos po na nila ang problema nila sa budget na 2026 na yan. Diyan pa lang sa budget na yan, nagkakaproblema na. Rin niya ang panukalang 25 million peso road project sa Barangay Malanday na wala naman anyang sira. Pati ang phase 1 and 2 ng drainage outfall rehabilitation na may tig 50 million pesos pero hindi na detalye ang eksaktong lugar. Paano may patutupad na magkasabay yung phase 1 at phase 2? Duda tuloy ni Chodoro, nakaabang na. Nako, ayan na po. So, ang dami pong anomalya, no? Dito pa lang sa budget na 2026. Ano kaya ang mangyayari? So, lahat po ng mga yan, subaybayan nyo po sa ating mga video. Ayan po, sa Reaction by at PH. Mag-subscribe lang po kayo para updated po tayo. Bantayan po natin itong budget na to sa 2026 kasi po alam nyo po kung anong nangyari sa budget na 2025 noon. Marami pong nawalang pera ng bayan, di ba? So kailangan po natin bantayan to, mga mamamayan. So lahat po ng mga nanood, maraming salamat po. Ayan, God bless po.